Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a one-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. Sa reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 130,000 titulo na ang ating naigawad sa mga benepisyaryo. Noong una, pangarap lang ito. Isang pangarap na tila basuntok sa buwan, imposible at hindi kailanman mangyayari. Pero bakit ngayon biglang nagkakagulo sa isang balita na tila yumanig sa kasaysayan ng Pilipinas? Ano ang nangyari at paano ito naging posible? Kung babalikan natin ang nakaraan, isang masalimuot na kabanata sa kasaysayan ang agrarian reform ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ito ay kinontra ng administrasyon ni Cory Aquino, isang panahon na ang layunin ng reforma sa lupa ay nagmistulang malaking hamon at marami ang naging sagabal sa adhikain ng reforma sa lupa. Pero tila nagbiro ang tadhana sapagkat sa ilalim ng pamumuno ng anak ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, nagawa ang isang bagay na hindi pa nagawa ng kahit sinong lider ng ating bansa. Sa isang simpleng seremonya, walang pasikat na eksena, isa-isang naabot ang mga magsasaka ng mga dokumento. Hindi lang lupa ang hawak nila ngayon, kundi isang bagong pag-asa. Pero teka, bakit parang walang nakapansin dito? Bakit hindi ito naging headline sa bawat pahayagan? Dahil sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., higit sa 3.1 bilyong piso lang naman ang utang ng mga magsasaka ang nabura na. Oo, 3.1 billion pesos. Para sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBS, ito ay higit pa sa pera. Ito ay katarungan. Kasabay nito, higit sa 3,267 Certificate of Land Ownership Awards or CLOAS at electronic titles ang naipamahagi sa bawat pirma at selyo ng papel. Nabubura ang dekada ng pasakit at pagkakautang ng ating mga kababayang magsasaka. Ngunit hindi ba't may ironiya ito? Noong dekada 80, maraming nagsasabing ang reforma sa lupa ay kailangan maitupad, pero ang gobyerno noon ay tila alanganin. Ngayon, matapos ang halos 4 na dekada, isang Marcos ang tumapos ng utang, nagbigay ng lupa at nagpapatunay na kaya palang may sakatuparan ang matagal nang ipinaglalaban. Isipin mo, sa Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, 1.164 bilyong piso ang nakondon. Sa Pampanga, 206.38 milyong piso ang nabura. Sa Tarlac, 124 milyong piso ang nalibre. Sa Davao Region, 678.1 milyong piso ang nawala sa listahan ng mga utang. At sa Central Mindanao, halos 939 milyon ang hindi na kailangang bayaran ng mga magsasaka. Kung susumahin, 3.1 bilyong piso ang nawala, hindi para magdusa kundi para bigyan ng bagong simula ang mga nagtatrabaho sa lupa. Ito ang hindi mo akalain sa ilalim ng isang Marcos na alis ang utang ng mga magsasakang Pilipino. Kung noon ang reforma sa lupa ay isang pangarap, ngayon ito ay realidad. Kaya paano natin ito may papaliwanag? Isang simpleng sagot. Ang aksyon ay mas makapangyarihan kaysa sa pananalita. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, gaano kalaki ang pagbabagong hatid nito para sa ating bansa? At kung nagawa ito sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ano pa kaya ang susunod na maaring mangyari? Sapagkat ang kasaysayan ay hindi tungkol sa nakaraan lamang. Ito ay tungkol sa kung paano tayo gumagawa ng bago at mas maliwanag na hinaharap. Kaya anong masasabi mo? Totoo bang nagbabago ang laro ng reforma sa lupa? O ito ba'y simula pa lamang ng mas malalaking reforma sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Magkomento ka, kaibigan, at sama-sama nating tuklasin ang sagot. Bilang 6 verses 24 to 26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Pagpakinangin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ibaling ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ang kaganapan ng pagbabayad ng utang ng mga magsasaka ay isang patuloy ng biyaya ng ating Panginoong Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng mga lider at kanilang mga aksyon. Ang lupang kanilang natanggap ay hindi lamang material na biyaya, kundi simbolo ng bagong simula at pag-asa. Tulad ng ipinapahayag ng talatang ito,
Ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay liwanag sa ating landas at nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng ating mga paghihirap. Sa bawat ektarya ng lupa na naipapamahagi, nadarama natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na magbigay ng katarungan at pag-asa, gayon din ng kasaganahan sa kanyang bayan. Ito ay paalala na sa kabila ng mga hamon, hindi nakakalimutan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga anak. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang hanggang biyaya at pag-ibig. Salamat po sa mga lider na inyong ginagamit upang maisakatuparan ang katarungan at biyaya sa buhay ng aming mga kapwa Pilipino, lalo na ng aming mga magsasaka. Sa kanilang mga lupang natanggap, naway magdala ito ng kasaganaan, kapayapaan at panibagong sigla sa kanilang mga pamilya. Dinadalangin po namin o aming Panginoong Diyos na patuloy ninyong gabayan ang aming bayan, naway magpatuloy ang mga gawain para sa kabutihan ng nakararami at ang bawat Pilipino ay magkaisa para sa mas maunlad na kinabukasan. O aming Panginoong Diyos, basbasan niyo rin po ang lahat ng nakikinig at nanonood ng content na ito. Pag-alabin po ninyo ang kanilang mga puso na makita ang inyong kalooban sa bawat tagumpay at hamon sa kanilang buhay. Bigyan niyo po sila ng karunungan, malasakit sa kapwa at kalakasan upang maging daluyan ng inyong biyaya para sa iba. O aming Panginoong Diyos, lahat ng ito'y itinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami, o aming Panginoong Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.